ang himala sa kamay ng isang dalagita. Bumabagsak ang kanyang blood pressure. Hindi stable ang tibok ng puso niya. Sa gitna ng sunod-sunod na tunog ng alarma mula sa monitor, umalingaw-ngaw ang mga tinig na puno ng desperasyon. Ang nakahiga sa kama ng ospital ay walang iba kundi si Prinsipe Hassan al-Rashid. Bigo ang lahat ng pag-asa matapos siyang mahulog mula sa isang mataas na gusali na nagresulta sa ganap na pagkabali ng kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, isang tagapagsilbi ang maingat na lumapit. Mahal na prinsipe, may isang estudyante po na nagsasabing kaya niyang gamutin ang inyong mga binti. Nais niyo po ba siyang makita? Suminghal si Dr. Hashim, ang punong manggagamot ng palasyo. Ilang manloloko na ba ang dumaan dito? Palabasin niya agad. Nang akmang kikilos na ang mga guwardiya, isang mahinang tinig ang narinig mula sa labas ng pinto. Kaya ko po siyang pagalingin sa loob lamang ng 1 minuto. Natigilan ang lahat at napatingin sa pinto. Doon nakatayo ang isang 6 at taong gulang na dalagitang Pilipina, si Gia Reyes. Saan ninyo napulot ang paslit na yan? Sigaw ni Dr. Hashim. Ayon sa batas ng kaharian, itapon yan palabas. Sa sandaling akmang hahatake ng mga guwardiya si Gia, tahimik siyang lumapit sa kama ng prinsipe at ipinatong ang kanyang kamay sa mga binti nito. Teka, anong ginagawa mo? Nagmamadaling sinubukan siyang pigilan ng mga doktor. Ngunit, nagsimula ng haplusin ni Gia ang mga binti ng prinsipe at sa isang inosenteng tinig, sinabi niya, 5 segundo lang pala ang kailangan. Ano po ba talaga ang ginawa ninyo, mga ginoong doktor? Biglang tumahimik ang buong silid. Gumagalaw ang mga binti ng prinsipe. Gulat na napatingin ang lahat sa dalagita. Isang pasyenteng sinukuan na ng pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo, paanong nagamot ng isang 80 salon, taong gulang na Pilipina. Ano ang nangyari? At sino nga ba ang dalagitang ito na mukhang pangkaraniwan? Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button. Araw-araw, ihahatid namin sa inyo ang mga nakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Mas mainam kung i-on mo rin ang notifications. Sige, simulan na natin ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito mula sa umpisa. Ang lahat ay nagsimula 1 linggo na ang nakalipas sa isang mataas na paaralan sa Quezon City. Gia, sigurado ka bang sasali ka sa Middle East Exchange Student Program? Sa nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan, nahihiyang tumango si Gia Reyes. Maliit at payat, si Gia ay laging tahimik at hindi kapansin-pansin sa klase isang ordinaryong estudyante. Sabi ni Mama, para raw lumawak ang kaalaman ko. Sa katunayan, nag-aalala ang ina ni Gia sa pagiging sobrang mahiyain ng kanyang anak. Dahil malapit na ang college entrance exams, iminungkahi niya ang exchange program upang magkaroon man lang ng espesyal na karanasan ang anak. Ang layo naman! Okay lang. 1 buwan lang naman ako doon. Sa totoo lang, natatakot si Gia. Hindi pa siya nakakalabas ng bansa kailanman, pero ayaw niyang biguin ang kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, nasa Ninoy Aquino International Airport na si Gia. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa harap ng dambuhalang eroplano na ngayon lang niya nakita. Kaya ko kaya ito? Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang sumasakay. Namangha siya sa mga ulap na tanaw mula sa bintana. Matapos ang mahabang 15 oras na biyahe, nakarating siya sa isang bansa sa gitnang silangan. Hindi makapaniwala si Gia sa karangyaan ng lungsod na sumulpot sa gitna ng disyerto. Wow! Parang ibang mundo. Isang lokal na tour guide ang sumalubong sa kanya. Ikaw si Gia Reyes, tama? Maligayang pagdating. Kami ang bahala sa iyo habang nandito ka sa programa. Ngunit may bakas ng pagtataka sa mukha ng guide. Ang ibang exchange students ay mula sa mga kilalang unibersidad o may mga natatanging talento. Pero ano ang espesyal sa maliit na Pilipinang ito?
Mayroon ka bang espesyal na talento? Sa musika, sining, o baka naman mataas ang iyong grado? Isa lang po akong ordinaryong high school student. Ordinaryo? Paano ka napili sa programang ito? Hindi rin alam ni Gia. Wala naman siyang maipagmamalaki kumpara sa ibang aplikante. Kaya paano siya napili? Pagdating sa hotel, tinanaw ni Gia ang isang malaking palasyo mula sa bintana. Kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw ang mga gusaling pinalamutian ng ginto. May prinsipe kayang nakatira diyan? Parang isang panaginip na makita sa totoong buhay ang palasyong sa mga fairy tale lang niya nababasa. Mahilig si Gia sa mga kwentong pambata mula pa noong maliit siya. Ngunit bigla, nagkagulo sa lobby ng hotel. Emergency! Naaksidente ang mahal na prinsipe. Nahulog daw mula sa isang mataas na gusali. Lahat ng medical staff pumunta sa Royal Hospital. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Hindi maintindihan ni Gia ang nangyayari. Isang staff ng hotel ang nagpaliwanag sa kanya sa Tagalog. Si Prinsipe Hassan al-Rashid daw po. Naaksidente. Buong bansa. Nagkakagulo. Ang prinsipe, isang pag-aalala, ang sumibol sa puso ni Gia. Kahit hindi niya kilala, nasaktan siya sa balitang may nasaktan. Malubha po ba? Bali raw po ang gulugod niya. Ipinatawag na ang mga pinakamagagaling na doktor mula sa iba't ibang bansa. Lalong bumigat ang dibdib ni Gia. Bali ang gulugod? Gaano kaya kasakit yon? Ilang taon na po ang prinsipe? 25 anyos. Napakabata pa. Halos kaedad lang niya. Lalong naawa si Gia. Hindi na po ba siya makakalakad? Sabi ng mga doktor. Malaki raw ang posibilidad. Kinagabihan, hindi makatulog si Gia dahil ito sa malungkot na balitang narinig niya sa isang banyagang lupain. Mas maraming ilaw ang nakasindi sa palasyo kaysa karaniwan, marahil ay dahil sa prinsipe, abala sila hanggang hating gabi. Sana gumaling na ang prinsipe. Iyon ang taos-pusong hiling ni Gia. Kahit hindi niya kilala, naaawa siya sa isang kaedad na dumanas ng ganoong trahedya. Ngunit hindi niya inasahan na malapit na pala silang magkita. At hindi niya alam na malapit nang magising ang isang natatagong kapangyarihan sa loob niya. Kinabukasan, naghanda si Gia para sa unang araw ng exchange program. Bibisita sila sa pinakamodernong pasilidad na medikal sa bansa. Sa Royal Hospital daw tayo pupunta ngayon, sabi ng isang kapwa Pilipinong estudyante. Oo, kung saan nakakonfine ang prinsipe. Muling kumabog ang dibdib ni Gia. Makikita ko kaya ang prinsipe? Kahit sa malayo lang, gusto niya itong makita para ipanalangin ang kanyang mabilis na paggaling. Ngunit hindi niya alam na ang pagbisitang iyon ang magiging simula ng isang makasaysayang pagtatagpo na babago sa kanyang buong buhay. Sa ika-4 na araw, bilang bahagi ng programa, bumisita si Gia sa lokal na ospital. Ngayon, lilibutin natin ang pinakamahusay na pasilidad na medikal sa bansang ito. Sabi ng guide, ito pala ay ang ospital na para lamang sa maharlikang pamilya, hindi basta-basta nakakapasok ang ordinaryong tao. Wow! Ang ganda! Masyadong marangya para tawaging ospital. Ang mga pasilyong gawa sa marmol at mga dekorasyong ginto ay parang nasa loob ng isang palasyo. Habang naglilibot, aligaw si Gia nang maghanap ng banyo. Nasaan na ba ako? Sa paglalakad sa komplikadong pasilyo, hindi sinasadyang napasok niya ang isang special ward. May kakaibang tensyon sa lugar. Bawal pumasok dito. Akmang lalapit ang guwardiya nang may malakas na sigaw mula sa isang silid. Lumalala ang kondisyon ng prinsipe. Patuloy na bumabagsak ang blood pressure niya. Instinktibong lumakad si Gia patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Sa bahagyang nakabukas na pinto, nasilip niya ang loob. Isang lalaking nasa 25 anyos ang nakahiga, nakakabit sa iba't ibang medical equipment at walang malay. Siya pala ang prinsipe. Ang prinsipeng narinig niya sa balita. Automatikong kumirot ang kanyang puso. Dr. Hashim, wala na po tayong magagawa. Masyadong malubha ang pinsala sa gulugod. Mula C3
hanggang C7 ay ganap na nawasak. Tuluyan nang naputol ang koneksyon ng mga nerve. Narinig niya ang pag-uusap ng mga doktor. Hindi niya naiintindihan ang mga terminong medikal, ngunit alam niyang napakaseryoso ng sitwasyon. Pumasok ang isang matandang Ginoo na maputi ang buhok. Ito ang ama ng prinsipe, si Sultan Khalid. Mga doktor, wala na ba talagang paraan? Puno ng pag-asa at desperasyon ang boses ng sultan. Patawad po, kamahalan. Yumuko si Doktor Hashim, ang punong manggagamot. Kahit pinagsama-sama na natin ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Si Dr. Wilson mula sa Harvard. Ganoon din ba ang opinyon? Opo. Kamahalan. Sa ganitong kalubhang pinsala sa gulugod, imposible na po sa modernong medisina. Nanikip ang dibdib ni Gia. Isang taong ganoong kabata habang buhay na lang bang hihiga sa kama? Kung ganoon, ang anak ko, magpakailanman na siyang nanginginig ang boses ng sultan. Hindi na kinaya ni Gia na manood. Tahimik na siyang aalis sana. Ngunit sa sandaling iyon, sino ka? Nakita siya ng guwardiya. Don, Don, Don. Ako po. Bakit ka pumasok sa restricted area? Dahil sa ingay, nagsilabasan ang mga tao mula sa silid. Kumunot ang noo ni Dr. Hashim nang makita si Gia. Ano ito? Bakit may bata dito? Pasensya na po. Naligaw lang ako. Mahinang humingi ng tawad si Gia, ngunit malamig pa rin ang tingin ng mga doktor. Palabasin yan! Ngunit itinaas ng sultan ang kanyang kamay. Sandali, sino ang batang ito? Mukhang isa po siyang exchange student mula sa Pilipinas, kamahalan, mabilis na paliwanag ng guide. Tinitigan ng sultan si Gia at nagsalita. Pilipinas, mula sa malayong bayan ka pala. At huminga siya ng malalim. Sa paghingang iyon, naramdaman ni Gia ang bigat ng kalooban ng isang ama. Kinagabihan, hindi makatulog si Gia sa kanyang hotel room. Patuloy na umiikot sa isip niya ang sitwasyon ng prinsipe. Habang buhay na ba talaga siyang ganoon? Ang pagiging walang pag-asa ng sitwasyon ay lubos na nakabagabag sa kanya. Sobrang sakit isipin na mangyayari iyon sa isang taong napakabata pa. Kinabukasan, muli siyang nagtungo malapit sa ospital. Gia, bakit ba pabalik-balik ka rito? Tanong ng kapwa niya estudyanteng Pilipino. Hindi lang ako mapakali. Mula pagkabata, hindi kayang tiisin ni Gia na makakita ng taong may sakit. Kapag may lola sa kanilang lugar na sumasakit ang likod, hindi niya maiwasang mag-alala. Pero anong magagawa natin? Mismong mga pinakamagaling na doktor sa mundo, sumuko na. Tama ang kaibigan niya. Ngunit hindi maalis sa isip ni Gia ang prinsipe. Biglang nagkaroon ng komosyon sa entrance ng ospital. May dumating na namang espesyalista, isang spine specialist mula sa Germany. Nagbulungan ang mga tao, ngunit maya-maya ay lungkot ang pumalit. Imposible pa rin daw. Siya na ang ika-20 doktor. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Gia. Wala na ba talagang paraan? Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Gia ang sinabi ng kanyang yumaong lolo. Gia, apo. Ang katawan ng tao ay isang hiwaga. Kahit sabihin ng mga doktor na wala ng pag-asa, minsan ay may iba pang paraan. Ngunit umiling si Gia. Ano naman ang alam ko? Isa lang siyang ordinaryong high school student. Pagsapit ng hapon, hindi sinasadyang nakita ni Gia ang sultan sa hardin ng ospital. Mag-isa itong nakaupo sa isang bench, malalim ang iniisip. Ah, ikaw ang estudyanteng Pilipina kahapon. Nakilala siya ng sultan. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Gia. Narinig mo na siguro ang tungkol sa anak ko, hindi ba? Opo. At labis po akong nalulungkot. Sa tapat na sagot ni Gia, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng sultan. Salamat. Isang dayuhan mula sa malayong lupain ang nag-aalala para sa aking pamilya. Sandaling tumahimik ang sultan bago nagsalita. Mahigit 20 pinakamahuhusay na doktor sa mundo
ang nagsabing imposible na. Mukhang wala ng pag-asa. Dahan-dahang nagsalita si Gia. Pwede ko po bang tingnan ang kalagayan ng prinsipe? Nagulat ang sultan. Nakulat ang sultan. Bakit? Nag-aaral ka ba ng medisina? Hindi po. Nagtatanong lang po. Hindi rin alam ni Gia kung bakit niya nasabi iyon. Tila may bumubulong sa kanya na kailangan niyang tingnan. Nag-isip ang sultan. Sa normal na sitwasyon, katawa-tawa ang hiling na ito. Ngunit sa ganitong desperadong sandali, handa siyang kumapit kahit sa patalim. Sige, wala namang mawawala. Dahil dito, muling nakapasok si Gia sa silid ng prinsipe. Naroon pa rin ang mga doktor. Kumunot ang noo ni Dr. Hashim. Kamahalan, ano po ito? Hayaan natin siya. Manood lang tayo. Dahil sa utos ng sultan, tumahimik ang mga doktor. Maingat na lumapit si Gia sa prinsipe at marahang hinawakan ang kanyang pulso. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dr. Hashim, ngunit nakapokus si Gia. Kakaiba. May naramdaman si Gia sa pulso ng prinsipe. Mahinang-mahina, ngunit mayroon. Isang doktor ang tumawa ng mapanlait. Ano naman ang malalaman ng isang bata? Ngunit biglang itinaas ni Gia ang kanyang ulo. Sandali po. Sigurado po ba kayong ganap na siyang paralisado? Natigilan ang lahat. Sigurado po ba kayong ganap na siyang paralisado? Dahil sa tanong ni Gia, biglang tumahimik ang lahat. May halong pagkainis na sinabi ni Dr. Hashim. Siyempre, mula C3 hanggang C7, wasak ang gulugod. Lahat ng nerve connections ay putol na. Sumang-ayon ang ibang mga doktor, ngunit kumunot ang noo ni Gia. Pero po, may nararamdaman ako dito sa pulso niya. Itinuro niya ang pulso ng prinsipe. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Dr. Wilson na may halong pang-uuyam. Hindi ko po sigurado, pero may napakahinang. Hindi alam ni Gia kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Basta kapag hinawakan niya, mayroon siyang nararamdaman. Kalukuhan! Sigaw ni Dr. Hashim. Alam mo ba kung gaano kasinsinan ang mga pagsusuring ginawa namin? MRI, nerve conduction tests, lahat ng resulta nagpapakitang total paralysis. Nag-init ang ulo ng mga doktor. Isang ate malawal-luma, taong gulang na Pilipina ang kumukwestiyon sa kanilang propesyonalismo. Ngunit mahinahong nagsalita ang sultan. Sandali. Pakinggan natin ang bata. Pero kamahalan. 20 doktor na ang nagsabi ng parehong bagay. Hindi masamang tingnan ito mula sa ibang perspektibo. Dahil sa sinabi ng sultan, wala nang nagawa ang mga doktor. Naglakas loob si Gia. Sa pakiramdam ko po, hindi pa tuluyang patay ang kanyang mga ugat. Anong ibig mong sabihin? Paano ko po ba ipapaliwanag? Para po silang natutulog lang. Napasinghal ang mga doktor. Natutulog? May basehan ba yan sa medisina? Hindi po ako nag-aral ng medisina kaya hindi ko po alam ang mga tamang termino. Muling hinawakan ni Gia ang braso ng prinsipe. Wilson. Ineng, ang medisina ay hindi nakabase sa pakiramdam o kutob. Ito ay nakabase sa scientific data at clinical experience. Ngunit hindi sumuko si Gia. Kung ganoon po, pwede po bang subukan natin ang isang bagay? Ano? Pakigalaw po ng bahagya ang daliri niya sa paa at tingnan po ninyong mabuti ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagalit si Dr. Hashim, ngunit itinaas ng sultan ang kamay. Subukan natin. Wala namang mawawala. Bagamat labag sa loob, sinunod ng mga doktor. Ginalaw nila ang daliri ng prinsipe sa paa. At sa sandaling iyon, bahagyang kumibot ang kilay ng prinsipe. Ha? Bulalas ni Dr. Wilson. Parang gumalaw. Sa pagkakataong ito, lahat ay nakatutok sa mukha ng prinsipe. Mas malakas na ginalaw ang daliri. Muling kumibot ng bahagya ang kilay ng prinsipe. Hindi maaari! Namutla si Dr. Hashim. Paanong nagkaroon ng ganitong reaksyon? Nagkatinginan ng mga doktor. Litong-lito. Sa lahat ng pagsusuri, total paralysis ang resulta.
Bakit may ganitong reaksyon? Maingat na nagsalita si Gia. Sa tingin ko po, hindi patay ang kanyang mga nerves. Pansamantala lang pong huminto sa paggana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng sultan. Tulad po ng paggising sa isang taong mahimbing na natutulog, hindi po ba pwedeng gisingin din ang mga ugat? Muling tumahimik ang silid. Nanginginig ang boses na nagtanong si Doktor. Wilson, sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Sa tanong ni Dr. Wilson, natigilan si Gia. Isa lang po akong ordinaryong high school student, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang reaksyon mula sa prinsipe ay nagbago ng lahat. Lumapit ang sultan, tama ang sinabi ng batang ito. Kung hindi pa talaga patay ang kanyang mga ugat. Kamahalan, kahit pa ganoon, imposible pa rin ang paggamot, sabi ni Dr. Hashim. Kahit may ilang ugat na buhay pa. Masyadong malubha ang pinsala sa gulugod. Maingat na nagsalita si Gia. Pwede ko po bang subukan? Ang ano? Lahat ay napatingin kay Gia. Gusto ko pong subukang gisingin ang mga ugat niya. Paano mo gagawin yan? Ang ano mo gagawin yan? Nag-alinlangan sandali si Gia, ngunit buo ang loob na sinabi. Itinuro po kasi sa akin ng lolo ko. Lolo mo? Opo, ang yumaong lolo ko po. Tinuruan niya ako tungkol sa mga pressure points at ugat ng katawan mula pa noong bata ako. Natahimik ang silid. Pressure points? Ang ibig mong sabihin ay tradisyonal na panggagamot o hilot? Tanong ni Dr. Wilson. Hindi ko po sigurado. Isang espesyal na pamamaraan po ito ng lolo ko. Dahan-dahang nagpaliwanag si Gia. Ang lolo ko po ay nagtrabaho sa isang field hospital noong panahon ng digmaan. Dahil kulang sa kagamitan, nakabuo siya ng paraan para gamutin ang mga pasyente gamit lamang ang kamay. Sabi niya, kapag pinindot ng tama ang ilang bahagi ng katawan, muling gagana ang mga ugat. Sa totoo lang, maraming kakaibang bagay ang natutunan ni Gia sa kanyang lolo. Kapag may sakit ang mga kapitbahay nila, hinahaplos at pinipindot lang ito ng lolo niya. At nakapagtataka, maraming gumagaling. Pero mula po noong pumanaw si lolo, hindi ko na po ito gaanong nagamit. Talaga bang epektibo ang paraang iyan? Nag-aalinlangang tanong ng sultan. Hindi ko po alam. Pero naaawa po talaga ako sa prinsipe. Naramdaman ng sultan ang busilak na puso ni Gia at lumambot ang kanyang ekspresyon. Sige, subukan natin. Wala na rin namang mawawala. Tumutol man ang mga doktor, matatag ang desisyon ng sultan. Maingat na lumapit si Gia sa prinsipe at sinimulang suriin ang likod ng leeg nito. Dito po sa bahaging ito, itinuro ni Gia ang isang partikular na punto. Sabi po ni Lolo, kapag napinsala ang gulugod, kailangang luwagan ang ugat dito para muling magkaroon ng komunikasyon. Sige na, huminga ng malalim si Gia at gaya ng turo ng kanyang lolo, sinimulan niyang pindutin nang may tamang diin ang mga punto sa pagitan ng leeg at balikat ng prinsipe. Paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon? Namanghang tanong ni Dr. Wilson. Ang mga puntong pinipindot ni Gia ay eksaktong tumutugma sa mga mahahalagang daanan ng ugat. Sabi po ni Lolo, kapag hinawakan mo ang katawan, mararamdaman mo raw po. Patuloy na pinindot ni Gia ang iba't ibang bahagi ng katawan ng prinsipe mula leeg, pababa sa balikat, at sa kahabaan ng gulugod. At isang himala ang nangyari, bahagyang gumalaw ang daliri ng prinsipe. Uy! Sabay-sabay na napasigaw ang lahat. Gumalaw ang daliri niya! Nagkatinginan ang mga doktor, hindi makapaniwala. Mas lalong nag-focus si Gia. Sinunod niya ang eksaktong pagkakasunod-sunod na itinuro ng kanyang lolo. At makalipas ang 5 minuto, isang ungol ang lumabas sa bibig ng prinsipe. Nagkagulo ang buong silid. Imposible! Paano nangyari ito? Nagpanik ang mga doktor. Ang lahat ng kanilang kaalaman sa medisina ay gumuho sa sandaling iyon. Lumuluha namang tinitigan ng sultan si Gia.
Ang batang ito, talaga ngang, ngunit sinabi ni Gia na hindi pa tapos. Kailangan pa pong ituloy. Simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. Sa sinabi ni Gia, lahat ay nag-abang. Inilipat ni Gia ang kanyang kamay sa mga binti ng prinsipe at hinanap ang isang punto sa likod ng tuhod. Importante po ang bahaging ito. Eksakto niyang itinuro. Sabi po ni Lolo, dito raw po dumadaan ang isang mahalagang koneksyon sa pagitan ng itaas at ibabang bahagi ng katawan. Wilson, ang puntong iyan ay kung saan dumadaan ang sciatic nerve. Sciatic nerve? Kumunot ang noo ni Gia. Hindi niya alam ang terminong iyon. Sabi lang po ni Lolo, daanan papuntang binti. Muling nag-concentrate si Gia at pinindot ang bahaging iyon nang may tamang diin at ritmo. At isang mas kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagsimulang kumislot ang mga binti ng prinsipe. Diyos ko! Napaatras si Dr. Hashim. Gumagalaw ang binti! Isa-isang gumalaw ang mga daliri sa paa ng prinsipe at sumunod ang bukong-bukong. Hindi ka pani-paniwala. Tulala ang mga doktor. Biglang kumurap ang mga mata ng prinsipe at dahan-dahan itong nagmulat. Ama! Sa unang salita ng prinsipe, mahigpit na hinawakan ng sultan ang kanyang kamay. Hasan! Gising ka na, anak ko. Ama, gaano po ako katagal natulog? 3 araw, anak. 3 araw. Nanginginig ang boses ng sultan. Dahan-dahang sinubukang igalaw ni Hasan ang kanyang katawan. Sa una ay naninibago. Ngunit unti-unti niyang naigagalaw ang kanyang mga braso at binti. Gumagalaw. Gumagalaw ang katawan ko. Hindi makapaniwalang tiningnan ng prinsipe ang sariling mga kamay. Lahat ng mata ay napunta kay Gia. Nanginginig na nagtanong si Dr. Wilson, sino ba talaga ang lolo mo? Nag-alinlangan si Gia bago sumagot. Francisco de la Cruz po. Lolo Kiko ang tawag namin sa kanya. Francisco de la Cruz? Inulit ni Dr. Hashim ang pangalan. Siya ba? Yung medic na Pilipino na naglingkod sa ilalim ng PEFTOC noong Korean War? Nagulat si Gia. Opo. Paano niyo po nalaman? Namutla si Dr. Hashim. Huwag mong sabihing apo ka niya? Opo, ako nga po. Kilala niyo po ba ang lolo ko? 9. Tila nabigla si Dr. Hashim at dahan-dahan siyang nagpaliwanag. Si Francisco de la Cruz ay isang alamat sa mundo ng medisina. Alamat po? Sa gitna ng digmaan, nakagawa siya ng mga panggagamot na itinuturing na imposible. Pinagsama niya ang kaalaman ng kanluran at silangan sa isang paraan na hindi pa nakikita noon. Pero pagkatapos ng digmaan, bigla siyang naglaho. Maraming doktor ang gustong matuto sa kanya. Pero pinili po ni Lolo na manirahan ng tahimik sa probinsya. Ginagamot lang po niya ang mga kapitbahay namin. Tumango si Dr. Hashim. Ganoon nga siya. Mas mahalaga sa kanya ang tumulong kaysa sa katanyagan. Puno ng paghanga na sinabi ni Dr. Wilson, kung ganoon, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng maalamat na paraan ng panggagamot na iyon? Umiling si Gia. Hindi po, kaunti pa lang po ang alam ko sa mga itinuro ni Lolo. Sinubukang bumangon ni Prinsipe Hasan. Sandali, huwag po muna kayong bumangon. Nag-aalalang sabi ni Gia. Ngunit dahan-dahang inilabas ng prinsipe ang kanyang mga binti sa gilid ng kama at maingat siyang tumayo. Kaya kong tumayo. Nagkagulo ang buong silid. Hindi makapagsalita ang mga doktor at humagulgol na ang sultan. Lumapit si Prinsipe Hasan kay Gia. Paano kita pasasalamatan? Nahihiyang, umiling si Gia. Wala po iyon. Ginawa ko lang po ang tama. Tama? Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Hinawakan ng sultan ang kamay ni Gia. Bata, ikaw ay isang biyaya sa aming bansa. Bata, ikaw ay isang biyaya sa aming bansa. Sa sinabi ng sultan, nabigla si Gia. Hindi po kamahalan. Wala po talaga akong ginawa. Biglang may naalala ang sultan.
Sandali. Francisco de la Cruz, sabi mo? Opo, siya ba? Yung may koneksyon sa aming pamilya? 50 taon na ang nakalipas? Nagulat si Dr. Hashim. Ano po ang ibig ninyong sabihin, kamahalan? Dahan-dahang nagpaliwanag ang sultan. Noong bata pa ako, naikwento ng aking ama, ang yumaong sultan, na may isang doktor na Pilipino na nagligtas sa kanyang buhay noong siya'y nag-aaral sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Gia. Niligtas po ang buhay niya. Tumango ang sultan. Noong mga panahong iyon, nag-aaral siya sa Pilipinas nang hindi ipinaalam na isa siyang prinsipe. Ngunit na aksidente siya ng malubha. Aksidente po? Nasira ang kanyang gulugod at leeg. Sinabi ng lahat ng ospital doon na wala ng pag-asa. Naalala ni Gia ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa isang batang dayuhang pasyente. Ngunit isang matandang doktor na Pilipino ang lumitaw at ginamot siya gamit ang isang espesyal na paraan. Habang buhay siyang hindi nakalimutan ng aking ama. Talaga po? Bumilis ang tibok ng puso ni Gia. Sinubukan siyang hanapin ng aking ama, pero hindi niya alam ang buong pangalan. Mang Kiko lang ang tawag niya. Nagulat si Dr. Hashim. Kung ganoon, hindi ito isang pagkakataon? 15 taon na ang nakalipas. Niligtas ng lolo ko ang mahal na sultan. Nanginginig na sabi ni Gia. At ngayon, ginamot ko naman ang kanyang anak, ang prinsipe. Namuo ang luha sa mata ng sultan. Kung ganoon, ito ay isang itinakdang pagtatagpo. Puno ng emosyon na sinabi ni Prinsipe Hassan, niligtas ng lolo mo ang lolo ko, at ngayon, ang apo niya ang nagligtas sa akin. Biglang, may naalala si Gia. May sinabi po si lolo bago siya pumanaw. Ano iyon? Na balang araw, makakatagpo raw ako ng isang taong nangangailangan ng tulong mula sa malayong lupain, at kapag dumating ang araw na iyon, gamitin ko raw ang itinuro niya para tumulong. Tunay ngang marunong si G. Francisco. Yumanga si Dr. Wilson. Isang mahiwagang koneksyon na tumawid sa 50 taon. Maingat na nagtanong si Dr. Hashim. Gia, may iba pa bang paraan ng panggagamot na itinuro ang lolo mo? Opo, marami po. Nahihiyang sagot ni Gia. Pero dahil hindi po ako nag-aral ng medisina, marami po akong hindi masyadong naintindihan. Tulad po ng kung paano muling patibukin ang isang pusong huminto na napasinghap ang mga doktor. Puso? Opo. At kung paano gisingin ang isang taong na-stroke dahil sa brain hemorrhage. Muling tumahimik ang silid. Hindi ka isang ordinaryong tao, sabi ng sultan. Hinawakan ni Prinsipe Hassan ang kamay ni Gia. Gia, paano ka namin mababayaran? Wag po. Ito po ay habilin ng aking lolo. Natulungan ko ang sinumang nangangailangan. Naantig ang lahat sa busilak na puso ni Gia. Pero may isang problema ngayon. Seryosong sabi ng sultan. Ang ganito kahalagang kaalaman, hindi ba dapat malaman ng mundo? Umiling si Gia. Sabi po ni lolo, hindi ito dapat basta-basta ituro. Para lang daw po ito sa mga taong tunay na nangangailangan. Bakit? Dahil kapag nagamit daw po sa maling paraan, makakasama pa ito sa mga tao. Nag-isip ang sultan. Tunay ngang matalino siya. Kung ganoon, mananatili itong lihim sa pagitan natin. Salamat po. Biglang nagsalita si Prinsipe Hassan. Gia, gusto mo bang manatili dito kasama namin? Mas marami kang matutulungan. Ngunit ngumiti si Gia at umiling. Salamat po, pero kailangan ko pong bumalik sa Pilipinas. Sabi po ni lolo. Ang lugar ko ay ang aking bayan. Ilang araw ang lumipas. Araw na ng pag-alis ni Gia. Sumama si Prinsipe Hassan sa airport na ngayon ay ganap ng malusog. Hindi ka panipaniwala na ilang araw lang ang nakalipas ay hindi siya makabangon. Gia, kailangan mo na ba talagang umalis? Malungkot na tanong ng prinsipe. Opo, marami pa po akong kailangang gawin sa Pilipinas.
Nakangiting sagot ni Gia. Kailangan ko pong mag-aral at alagaan ang puntod ni Lolo. Inabutan ng sultan si Gia ng isang maliit na kahon. Ito ang kayamanan ng aming pamilya. Tanggapin mo. Naku, wag po, kamahalan. Hindi ko po kailangan ng anuman. Magalang na tumanggi si Gia. Hindi kayang tumbasan ng pera o yaman ng utang na loob namin sa iyo. Pero ito, tanggapin mo. Sa loob ng kahon ay may isang maliit na kwintas. Mukhang simple, ngunit may espesyal na kahulugan. Ito ang regalong inihanda ng yumaong sultan para kay G. Francisco 50 taon na ang nakalipas. Hindi niya ito naibigay dahil hindi niya na muling nakita si Lolo Kiko. Naluha si Gia. Para po pala ito kay Lolo. Oo, at ngayon, natagpuan na ng regalo ang tunay na may-ari. Tinanggap ni Gia ang kwintas. Ito ang simbolo ng koneksyon sa pagitan ng kanyang lolo at ng maharlikang pamilya. Lumapit si Dr. Hashim. Gia, pwede ba akong magtanong ng isa pang bagay? Opo. Bakit mo ito ginagawa? Pwede kang maging tanyag sa buong mundo, maging napakayaman. Nag-isip sandali si Gia at sumagot. Sabi po ni Lolo, ang tunay na manggagamot, ang layunin ay pagalingin ang pasyente, hindi ang sumikat. At ang pagtulong daw po sa kapwa ay natural na gawain. Parang paghinga lang. Tumango ang mga doktor. Naramdaman nila ang diwa ng tunay na panggagamot sa mga salita ni Gia. Sabi ni Dr. Wilson, mahigit 20 taon na akong doktor, pero ngayon ko lang natutunan kung ano ang tunay na manggagamot. Hindi po ako doktor, nahihiyang sabi ni Gia. Hindi. Ikaw ang tunay na manggagamot. Buong kumpiyansang sabi ni Prinsipe Hasan. Hindi diploma o lisensya ang gumagawa sa isang doktor, kundi ang puso para sa pasyente. Tinawag na sa airport ang flight ni Gia. Kailangan ko na pong umalis. Sa pagtayo ni Gia, yumuko ng malalim ang lahat. Gia, habang buhay ka naming hindi malilimutan. Sagot ni Gia. Hindi ko rin po makakalimutan ang lahat ng nangyari dito. At kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po ako sa Pilipinas. Sabi ni Prinsipe Hasan. Salamat, pero dahil malusog na ako, kaya ko na ang sarili ko. Nang akmang tatalikod na si Gia, huling nagtanong ang prinsipe. Gia, ano ang pinakamahalagang aral na itinuro sa iyo ng lolo mo? Huminto si Gia at sumagot. Huwag mong husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Ang tunay na mahalaga ay ang nasa puso niya. At ngumiti siya noong una niyo po akong makita. Lahat kayo ay nagduda. Ano naman ang alam ng isang batang Pilipina? Napayo ko. Sa hiya ang mga doktor. Pero ngayon, alam niyo na po na hindi edad, itsura o diploma ang mahalaga. Ito po ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ni Lolo. Paalam na po. Mag-ingat po kayong lahat. Habang papaakyat ang eroplano, tinanaw ni Gia ang lupain sa ibaba. Marami siyang natutunan. Ang maliit na butong itinanim ng kanyang lolo, 50 taon na ang nakalipas ay muling namulaklak sa pamamagitan niya. At ang bango ng bulaklak na iyon ay mananatili sa puso ng mga tao lampas sa anumang hangganan. Sa mundo, marami pa ring nanghuhusga base sa panlabas na anyo. Minamaliit dahil bata, walang lisensya, o hindi sikat. Ngunit ang tunay na kakayahan at halaga ay hindi nasusukat ng mga iyon. Ang tunay na mahalaga ay ang puso ng isang tao at ang taos pusong pagnanais na tumulong gaya ng ipinakita ng 20 taong gulang na si Gia Reyes. Ang himalang ginawa ng maliit na kamay na tinuruan ng kanyang lolo ay higit pa sa panggagamot. Ito ay nagpakita ng tunay na pag-unawa at respeto sa pagitan ng mga tao sa isang lugar. Ngayon, marahil ay may mga taong may natatanging kakayahan na nakatago sa likod ng ordinaryong anyo. Ang kilalanin sila at respetuhin iyon marahil ang pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan. 1 taon na ang lumipas mula nang bumalik si Gia sa Pilipinas. Isa na siyang first-year college student. Pwede siyang pumasok sa med school
Ngunit pinili niya ang kursong Filipino Education. Gia, bakit hindi ka nagmedisina? Sa galing mo, kahit saan pwede ka. Tanong ng kaibigan niya. Ngumiti si Gia. May iba kasi akong gustong gawin. Ang pangarap ni Gia ay maglakbay sa buong mundo at magturo ng wikang Filipino. At sa proseso, kung makakatagpo siya ng mga taong nangangailangan, tutulungan niya sila gamit ang paraan ng kanyang lolo. Itinago niyang lihim ang nangyari sa gitnang silangan, gaya ng pangako niya kay Prinsipe Hasan. Masisira ang kanyang tahimik na buhay kung malalaman ng mundo. Ngunit minsan, may mga kakaibang nangyayari. Isang araw sa MRT, nakita ni Gia ang isang lola na biglang bumagsak, atake sa puso. Tulong! Sigaw ng mga tao. Walang oras para hintayin ang ambulansya. Agad na lumapit si Gia. VHIS. VHIS. Ginamit niya ang paraan ng kanyang lolo para buhayin ang puso, isang espesyal na paraan ng pagpindot sa mga pressure points. Nagtataka ang mga tao. Ilang minuto lang, dahan-dahang nagmulat ang lola. Salamat, Ineng! Iniligtas mo ako! Nang dumating ang mga paramedic, nagulat sila. Bihira ang isang pasyenteng inatake sa puso na mabilis na nagkamalay. Medical student ka ba? Hindi po. Nagkataon lang po na may alam ako. Tahimik na umalis si Gia. Sapat na sa kanya, naligtas ang lola. May ilang beses pang nangyari ito. Isang roommate na biglang nilagnat ng mataas, isang junior na naspray ng paa. Ngunit hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang kakayahan. Hindi niya kinalimutan ang turo ng lolo niya. Isang araw, nakatanggap si Gia ng isang espesyal na tawag. Gia, si Hasan ito. Isang international call mula sa gitnang silangan. Prinsipe, kamusta po kayo? Salamat sa iyo. Napakalusog ko. Nag-eehersisyo ako araw-araw. Natuwa si Gia. Tumawag ako dahil may dahilan. Nakabuo ako ng isang medical volunteer group. Nagsimulang tumibok nang mabilis ang puso ni Gia. Talaga po? Oo. At gusto ko sanang itanong kung pwede kang sumama, kasabay ng pagtuturo mo ng Filipino. Ito na iyon. Ito ang tunay niyang gustong gawin. Opo. Gusto ko pong sumali. Talaga? Salamat. Ang unang destinasyon nila ay isang maliit na nayon sa Africa. Walang ospital doon. Pagkababa ng telepono, tumingin si Gia sa labas ng bintana. Tanaw niya ang bundok kung saan nakalibing ang kanyang lolo. Lolo, tama po ba ang ginagawa ko? Isang banayad na hangin ang umihip, na para bang sagot ng kanyang lolo. Kinabukasan, dinalaw niya ang puntod nito. Lolo, mukhang maglalakbay na po ako sa iba't ibang bansa. Tutulong po ako sa maraming tao gamit ang turo ninyo at ibabahagi ko rin ang ganda ng kulturang Pilipino. Habang hinahaplos ang pangalan sa lapida, nangako siya na ang butong itinanim ng kanyang lolo ay lalago na sa buong mundo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula sa international office ng kanyang universidad. Gia, nag-apply ka sa Africa Education Volunteer Program, tama? Tanggap ka na. Talaga po? Oo. At may isa pa. Kulang daw ang medical staff doon. Marunong ka ba ng first aid? Ngumiti si Gia. Opo, may kaunti po akong alam. Tumingala siya sa langit. Isang bagong paglalakbay ang magsisimula. Dala ang aral ng kanyang lolo. Sasalubungin niya ang isang mundo na nangangailangan ng tulong. At sa dulo ng paglalakbay na iyon, matatagpuan niya ang isang mas matatag na sarili, ang tunay na manggagamot na pinangarap ng kanyang lolo. Ang pangalawang kabanata sa buhay ng 20 taong gulang na, si Gia Reyes ay magsisimula na sa isang Center for Integrative Medicine sa Philippine General Hospital, isang batang doktora ang sumusuri sa isang pasyente. Siya si Dr. Gia Reyes. Ngayon ay 28 taong gulang na. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Gagaling din po agad ang anak ninyo.
Isang buwan nang nagtitiis sa hindi maipaliwanag na sakit sa balikat ang 10 taong gulang na bata. Doktora, sabi po sa ibang ospital, kailangan operahan. Subukan po muna natin ang paraan ko. Ginamit ni Gia ang paraan ng kanyang lolo na sinamahan ng modernong kaalaman. Dito po ang problema. Pinindot niya ang isang punto. Makalipas ang 10 minuto, malayang naigagalaw ng bata ang balikat. Hindi na masakit. Umiiyak sa tuwa ang ina. Ngumiti si Gia. Ang turo ng kanyang lolo ay nakakatulong na sa napakaraming tao. Gia, gumawa ka na naman ng himala, sabi ng kanyang kasamahang si Dr. Kim. Hindi po himala. Ibang paraan lang po. Dahil sa ibang paraan ni Gia, ang integrative medicine ay lumalaganap na sa buong bansa. Gabi na, dinalaw ni Gia ang puntod ng kanyang lolo. Lolo, marami na namang gumaling ngayon. Sa harap ng puntod, may isang maliit na marker. Francisco Kiko de la Cruz, 1929,000, 2007. Isang tagapanguna sa pagsasama-sama ng tradisyonal at modernong medisina ng Pilipinas. Ang kanyang diwa ay nagpapatuloy sa kanyang apo, si Dr. Gia Reyes. Lolo, mga doktor mula sa iba't ibang bansa, pumupunta rito para matuto. Isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Galing kay Hassan, na ngayon ay sultan na ng kanilang bansa. Dr. Gia, natapos na ang pagpapatayo ng East-West Integrative Hospital sa aming bansa. Imposible ito kung wala ka. Inaasahan namin ang iyong pagdalo sa inaugurasyon. Ngumiti si Gia. 10 taon na ang nakalipas at ang maliit na buto ay namumunga na sa buong mundo, gain. Kinabukasan, nagbigay ng lecture si Gia sa mga medical students. Bakit niyo gustong maging doktor? Isang estudyante ang sumagot. Para po magligtas ng buhay. Tama, pero hindi iyan sapat. Isinulat ni Gia sa pisara. Ang tunay na manggagamot ay ginagamot hindi lang ang katawan, kundi pati ang puso ng pasyente. At isa pa, huwag ninyong husgahan ang pasyente base sa itsura. Noong 18 anyos ako, minaliit ako ng mga sikat na doktor, pero ginamot ko pa rin ang pasyente dahil ang mahalaga ay ang puso, hindi ang diploma. Pagkatapos ng lecture, isang estudyante ang lumapit. Professor, gusto ko rin pong matuto ng integrative medicine. Mabuti yan, sagot ni Gia. Pero unahin mong matutunan ang mas mahalaga, ang taus-pusong pag-aalala sa pasyente. Ang lolo ko, namuhay ng simple, tumutulong lang. Iyon ang diwa nito. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap si Gia ng parangal mula sa World Health Organization para sa kanyang kontribusyon sa medisina. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, ang parangal na ito ay para sa aking lolo, si Francisco Kiko de la Cruz, at nais kong ipaalam sa mundo, ang pag-unlad ng medisina ay hindi lang sa teknolohiya, kundi sa pagsasama ng tradisyon at modernidad, at higit sa lahat, sa pagmamahal sa pasyente. Huwag kayong manghusga sa panlabas na anyo. Ang pinakadakilang kaalaman ay maaaring magmula sa pinakaordinaryong tao. Gabi na. Muli siyang nasa puntod ng kanyang lolo. Lolo, tinanggap ko ang parangal para sa inyo. Kilala na kayo ng buong mundo. Habang iniisip ang lahat ng nangyari ang koneksyon na tumawid sa mga henerasyon, sa mga bansa, alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ito ay kwento ng kabutihang loob na naglalakbay sa paglipas ng panahon. Lolo, tinuturuan ko na rin po ang mga susunod na henerasyon gaya ng ginawa ninyo sa akin. Muling umihip ang hangin, na para bang sagot mula sa mga bituin. Ang tunay na paggaling ay magpapatuloy mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, mula sa puso hanggang sa puso.